Death penalty, minsang ipinatupad bilang capital punishment sa bansa. Matagal na panahon nawala. Ibinalik sa pamamagitan ng legislasyon. Kung dati silya elektrika, naging death by lethal injection. Ngunit sandali lamang ang death penalty by lethal injection. Inihinto ang pagpapatupad nito si Leo Echegaray, ang huling napatawan ng parusang kamatayan. Ngayon, muling binubuhay sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang parusang kamatayan. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako, si Ricky Brosas, at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Sa pag-upo pa lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, isa sa mga pinag-uusapan ay ang pagbabalik ng parusang kamatayan. Nag-recess na ang Kongreso, pero ito ay isa sa mga naiwang talakayin na tsak na babalikan ng mga mambabatas sa pagbubukas muli ng sesyon sa Enero ng 2017. May report si Isa Avendaño Umali. 12 kongresista ang pabor, 6 ang tutol at 1 ang nag-abstain. Nakalusot sa House Committee on Justice ang substitute bill ng panukalang pagbuhay sa parusang kamatayan o ang Death Penalty Bill. Ilang buwan tinalakay ng Subcommittee on Judicial Reforms ng Justice Panel ang kontrobersyal na panukala. Narinig ang mga boses ng mga pro at anti. Sila'y nagsalpukan para ipaglaban ang kani-kanilang posisyon. Mismong ang mga lider ng Kamara na sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House Deputy Speaker Frednil Castro ang may akda ng House Bill No. 1 alinsunod sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling ipatupad ang parusang bitay. Hindi pa man nauupong presidente, may hiling na si Duterte sa Kongreso. Ibalik ang death penalty para sa mga kriminal na yumuyurak sa bayan. I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious, heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Dito, 1-year-old, 3 months old, nire-rape. Agad namang tumugon ang mga kakampi ni Duterte sa Kamara. Yes. We will be pushing for the reinstatement of the death penalty. At sa pagbubukas ng 17th Congress, inihain ng House Bill No. 1 kung saan 21 ang heinous crimes na papatawan ng death penalty. Kabilang narito ang treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destructive arson, plunder, importation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals, maintenance of drug den, manufacture of dangerous drugs and or controlled precursor and essential chemicals, possession of dangerous drugs, cultivation or culture of plants classified as dangerous drugs, unlawful prescription of dangerous drugs, criminal liability of public officer for misappropriation, misapplication, or failure to account for the confiscated, seized, or surrendered drugs, criminal liability for planting evidence, at carnapping.
Kung ang House leadership ang tatanungin, malakas ang tsansa ng death penalty bill na makapasa sa Kamara sa tulong ng supermajority. Ayon kay House Speaker Alvarez, siya na ang bahala sa numero at bibilangin na lamang ito kapag dumating na sa botohan sa plenaryo. Pero para sa oposisyon, malabong maibalik ang capital punishment sa ating bansa. Sa isang pulong balitaan kamakailan, humarap si dating Pangulo at ngayong House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kung saan kanyang nabanggit ang pagtutol sa death penalty bill. Matatandaan na sa kanyang administrasyon noon, natigil ang parusang kamatayan. I have a personal conviction, but I recognize that he is the president and I am not. So, I'm against it personally, but I want his administration to succeed, so he has to be the one to decide on how to make his administration succeed. Yan ang reaksyon ni House Deputy Speaker Arroyo nang matanong hinggil sa pagbuhay sa death penalty. Malinaw na malamig siya sa proposal na hindi na katakataka dahil noong kanyang administrasyon, isang batas ang kanyang nilagdaan na nag-a-abolish sa parusang kamatayan. Ating balikan ang kaunting kasaysayan ng Pilipinas nang meron pang parusang kamatayan. Noong administrasyon ni dati Pangulong Ferdinand Marcos, deterrence ang rason para magkaroon ng death penalty. Kasama sa capital crimes ang possession of firearms, arson, hijacking, rape at drug-related offenses. Natatandaan niyo pa ba ang kaso ni Marian de la Riva na ginahasa noong 1972? Ang tatlong nahatulan sa gang rape ay nasilya elektrika. Sa administrasyon naman ni Corazon Aquino, inabolish ang death penalty sa ilalim ng 1987 Constitution. Lahat ng mga nasentensyahan ng kamatayan, life imprisonment na lamang. Pero sa pamahalaan ni Fidel V. Ramos, ibinalik ang death penalty upang tugunan ang tumataas na kriminalidad noong mga panahong iyon. Sa death penalty law, 46 na krimen ang punishable by death at sa Republic Act No. 8177, ginawa ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Pumasok ang administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Isa sa kontrobersyal na nasampulan ng lethal injection, si Leo Echegaray. Subalit sa kabila ng implementasyon ng death penalty, mataas pa rin ang kriminalidad hanggang sa nag-issue ng de facto moratorium si ERAP sa executions. At sa panahon ni GMA, siya'y naging bokal sa pagtutol sa death penalty. Pero naging urong-sulong ito sa implementasyon ng parusang bitay. Hanggang noong June 2006, pinal ng pinirmahan ni Arroyo ang RA No. 9346 o an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. Sa susunod na taon, iaarangkada na ng Kamara ang death penalty bill. Inaasahang sisimula ng sponsorship at debate sa pagbabalik sesyon sa Enero 2017. Pero hindi pa man nag-uumpisa ang umpugan sa plenaryo. Kanya-kanyang diskarte na ang mga kongresista. May nanliligaw para makuha ang matamis na oo, pabor sa panukala. Caucus with the majority upon instructions of the Speaker. So majority lang naman ito. So ako naman ako we had a free, willing debate, and we agreed. Maraming pinag-usapan. First, can I consult with you as to your position on the reimposition of the death penalty? Others wanted the secret. So we divided the House whether it should be a secret expression of their position on the matter or it should be an open expression, and open expression yung nanalo. Let's be open about it. Then I asked them who are in favor, those who are in favor, in the notion of reimposition of the death penalty. Not on the final points, anong crimes may cover dyan, but is the reimposition of death penalty open to? Mas marami yun. Mas marami yun. Those against and those who are undecided are lesser but medyo pareho sila.
May nagpoprotesta rin para maibasura ang proposal. Ngayong 17th Congress, masigasig ang mga kakampi ni Pangulong Duterte sa Kamara o tinaguriang supermajority na maipasa ang death penalty bill. Panakot daw ito sa mga kriminal ng bansa, lalo na ang mga sabit sa droga na lubos na kinamumuhian ng presidente. Sa susunod na taon, aabangan ang palitan ng kuro-kuro sa plenaryo. Magkakaalaman kung sino-sino ang matapang na ikakatuwiran kung bakit dapat buhayin ang parusang kamatayan at kung may natitira pa bang mga mambabatas na maninindigan sa ika-6 na utos ng Diyos. Ito ay Thou shall not kill. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Napapanahong pag-usapang muli ang death penalty, ngunit ang tunay na labanan ng pagsusulat dito ay kung sino-sino ang pabor at hindi sa hanay ng mga mambabatas. Pinulsuhan ni John Escocio ang mga senador sa usapin ng death penalty at narito ang kanyang report. Hindi pa man formal na nagbubukas ang 17th Congress, naghain na noong nakaraang Hunyo at 30 sina Senators Tito Soto at Ping Lacson ng panukala ukol sa muling pagpapataw ng parusang kamatayan sa bansa. Nang araw din na iyon ay naghain din ng hiwalay na dalawang panukala si Senator Manny Pacquiao na may kinalaman sa paggawad ng parusang kamatayan sa mga guilty sa heinous crimes o karumal-dumal na krimen gaya ng kidnapping, rape at mga kaso na may kinalaman sa droga. Kasunod nito ay may mga hiwalay din na panukala ukol sa parusang kamatayan sina Senators J.V. Ejercito at Win Gatchalian. Ngayon, 7 panukala na hinihiling ang muling paggagawad ng parusang kamatayan ang nakabinbin dito sa Senado at ang lahat ay naghihintay ng aksyon ng Committee on Justice na pinamumunuan ni Senator Dick Gordon. I think it is going to be close. Pabagsik ang labanan dyan. Nangako naman si Gordon na magiging balanse at makikinig sa mga mangyayaring pagtalakay sa mga panukala ukol sa muling pagpapataw ng death penalty sa bansa. Dahil aminado siya na kontra siya sa parusang kamatayan, sinabi ni Gordon na maghahanap siya sa kanyang mga kasamahan na tatayong sponsor ng panukala at isa sa kanyang nasa isip ay itong si Senator Pacquiao. There will be a future. Magdidiskusyon kami dyan. I will be fair. I will make sure that I were heard. Hindi naman ako ang committee. Marami kami. Ngayon, kung ma-approve yan, ibibigay ko ang sponsorship kung sino ang talagang passionate dyan. Kung sino mag-volunteer. Anybody can sponsor it. For Senator Pacquiao, basugid talaga dyan. Pero I'm sure sila Senator Lacson, kung kasama sila, they can sponsor it as well. Kinilala din ito ang karapatan ng mga kapwa nila mambabatas sa mababang kapulungan, bagamat anya siya ay tunay na nababahala sa bersyon ng Kamara. Samantala, aminado si Senator Soto na isa sa makakabangga nilang mga pro-death penalty ay ang simbahang Katoliko. Ngunit giit ni Soto, masyado na ring maraming buhay ang napuputol at naapektuhan dahil sa malalang issue ng droga sa ating bansa. Noong pinasa namin yun, noong 9th Congress, mas marami kontra eh. Pero after the debates, maraming pumayag eh. Kasi ngayon, tingin ko, baka siguro baka ngayon nasa 50-50. 50% ang gusto, 50% hindi. Pero I'm optimistic in the end, as long as we confine it to the high-level drug trafficking, it stands a good chance of passing. Perhaps, baka pag pinagpaliwanagan sila na ang pinag-uusapan lang dito, sa akin on my part, is high-level drug trafficking. Ibang yun. Ibang usapan yun. Maintindihan nila na talagang walang pag-asa eh. Yung mga high-level drug traffickers, nakakulong na, hindi magbabago eh. So, di ba? Ngayon, sabihin nila, kasi ang simbahan, kadalasan kakampi ko. Pero sasabihin nila, bakit pro-life ako? Bakit gusto ko death penalty? Ako kasi pro-life for the unborn. But I am not pro-life for heinous criminals, especially high-level drug traffickers.
Samantala, kapwa ring kontra sa pagpapataw ng parusang kamatayan sina Senate President Pro Tempore Franklin Drilon at Senate Minority Leader Ralph Recto at kapwa sila aminado na malaking daluyong ang kanilang kaharapin. Si Drilon ang Justice Secretary na magdesisyon ng isang korte sa lungsod ng Quezon na patawan ng parusang kamatayan ang child rapist na si Leo Echegaray na isinalang sa lethal injection sa bilibid makalipas ang 5 taon. Sinabi naman ni Senator Recto na sakaling matalo sila sa plenaryo sa usapin ng pagbabalik ng parusang kamatayan, ipaglalaban niya na magkaroon ng mga pag-amyenda sa ipapasa nilang pinagkaisang panukala. Hindi po ako sasangayon na ibalik natin yung death penalty. Hindi ko malaala, but so I was Secretary of Justice, so I was following the law at that point. Basta kami bobotong hindi bobotong negatibo at kung ipapasa ng majority, ganun yung ating patakaran dito. I think in the minority, tatlo kaming against the death penalty. So malabo yung chance na ma-approve sa Senate, yung reimposition ng death. I think it will be difficult. Okay. Although ako, I have an open mind also. Fundamentally, I am against the death penalty. Fundamentally. Naintindihan ko rin yung heinous crime, yung karumal-dumal na krimen. Halimbawa, may pinatay, rinape pa. Karumal-dumal na yun, di ba? Okay. So, posible, but then, I don't know kung it will be allowed by law, no? The judge, halimbawa, kung yung judge katoliko, pwede bang may degree, life imprisonment, and death? Hindi automatic yung death penalty. I mean, these are possible amendments I might introduce, assuming mananalo yung death penalty. So may discretion yung judge. From life imprisonment to death. Hindi automatic yung death penalty kada. Something like that. So yung sinukonsider nyo na amendment? Assuming mananalo na yung death penalty. So ano pwede amendment na ilagay natin dyan? Hindi lang ang Senado ang mahahati sa isyu na ito, kundi maging ang mga mamayan. Maraming debate ang tiyak na magaganap sa tanong na tama bang pagbayaran ng buhay ang buhay na nawala o nasira. Sinasabi ng simbahang katoliko na paglabag sa aral ng dakilang lumikha ang pagkitil sa buhay ng kapwa. Ngunit sila na rin ang nangangaral ng paulit-ulit na ang paggawad ng parusang kamatayan kay Hesukristo sa krus ang nagsalba ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagkitil sa buhay ng tao sa legal na pamamaraan nga ba ang gamot sa mga karahasan sa lipunan? O ito ay pangakong politikal lang na dapat pagbayaran at ang lehislatura ang magiging daan? Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa, ako si John Escosio. Ang Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang isa sa mga nanguna noon sa pagsusulong ng parusang kamatayan. Hindi nagbabago ang paninindigan dito ng VACC. Ang tanong, kung may iba pa bang grupo na umaayon na panahon na nga ba para ibalik ang parusang kamatayan? May report si Erwin Aguilon. Naninindigan ang Volunteers Against Crime and Corruption o BACC na dapat lamang na muling maipatupad na ang parusang kamatayan. Ayon kay BACC Chairman Martin Dino, lubang kailangan na ng death penalty ngayon lalo na dahil sa malalang problema ng illegal na droga. Ngayon nakita naman natin na talagang grabe ang illegal drugs. Grabe ang mga nakita na natin kung gaano kadami ang naapektuhan nito. So it is high time na ibalik natin ang death penalty para dito sa mga drug lord. Yung karamihan dito, hindi mga Pilipino, mga Chinese national o kaya yung mga kahit na Mexican, tapos ngayon, pumunta dito sa Pilipinas to para sirain ang lahing Pilipino. Pero hindi na tayo papayag niyan. Kaya ngayon, kung halimbawa balik ang death penalty, unahin natin itong mabitay. Silang unang makatikim ng lupit ng batas ng Pilipinas when it comes to criminality, when it comes to illegal drugs. Sinabi ni Dino na muling nabuhay ang issue ng death penalty upang mas mapalakas pa ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa kriminalidad. Once na na-late ng uwi ang anak natin
Ninenervyos na tayo, baka may nasalubong na adik, may nasalubong na hold-upper sa karsada. Pero ngayon, sino ang takot lumabas ng karsada? Ang mga kriminal. Sila ngayon ang nasa loob ng bahay. At ang mga law-abiding citizen, nakakapasyal tayo, nakakaikot tayo sa ating komunidad na dapat yan ang nangyari. Ngayon, natugunan ng ating kapulisan ang kanilang tunay na trabaho to protect our community, to protect the peace-loving citizen, to protect the law-abiding citizen. Tinawanan lamang naman ni Dino ang sinasabi ng iba na hindi pa napapanahon ang pagbuhay sa parusang bitay dahil sa hindi maayos na justice system dahil ayon sa kanya, dapat igalang kung ano ang nais ng mga mambabatas. Alam mo, yan din ang sinabi during the time ng Echegaray case, no? Ang sinasabi natin, sabi nga, meron kanya-kanyang panahon yan. Kung halimbawa, ito ang naramdaman ng ating mga mambabatas. Ito ang naramdaman ng ating mga congressman at ang ating mga senador. So be it, igalang natin. Kami, sa BACC, kami nagre-represent ng mga victim. Nung tinanggal ang death penalty, kahit masama loob namin, we abide the law. Yan ang ano natin, no? Sumunod tayo sa batas. Iginit ni Dino na para lamang naman sa karumaldumal na krimen ang parusang bitay. Tutol naman dito ang simbahang Katolika sapagkat ayon kay retired Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz, labag sa turo ng simbahan ang pagpatay. Alam mo, sampulang utos ng Diyos, no? Ang isa lang huwag kang papatay. Hindi sinabing maliban na lamang kung nagdodroga, maliban lamang kung may ginawang krimen, etc., etc. Hindi, huwag kang papatay, tapos ang kwento. Sinabi ni Cruz na kailangang gawin ay pagbutihin ang justice system ng bansa. Ang sabi ko lamang, pagbutihin nyo yung justice system natin para sa ganun hindi kumalat ang krimen at saka yun nga, isa sa mga masamang gawain ay droga. Hindi yung pahabayaan nyo na dumaming droga, kreot kanan, pagkatapos papatayin nyo. Nakalulungkot ayon sa Arsobispo na paurong ang takbo ng Pilipinas. Nakakahiya. Pagkat lahat ng bansa na tumataas ng kanilang kultura ay itong death penalty ay wala na. Hindi na ginagawa yan. Pero ito tayo, paurong. Bes na pasulong. Ang dapat ayon kay Cruz ay magkaroon ng reformation para sa mga nagkakasala. Bukod dito, sinabi ni Cruz na noon namang ipinatutupad ang parusang bitay sa bansa ay mga mahihirap lamang ang nahatulan. Matanda na ako, halos 100 taon na ako. Wala pa akong nakita na naparusahan ng kamatayan na may kaya sa buhay, na mataas ang pinag-aralan at may pera. Hindi ang pinapatay nung araw, yung lamang talagang wala, paggalagala, mga pakanto-kanto, etc., etc. Ang huling pinatay si Echegaray. Ano ba yung mama na yun? Wala. So, yung pa yung yung pa nakakasakit ng kalooban. Kung bakit ang hustisya ay hustisya lamang na papatayin mo yung mga maralita, yung mga mangmang. Pero yung matataas na tao, matataas ang lipad, mayayaman, makwalta, wala, they are immune from the justice system. Gayunman, kahit may kaya sa lipunan, nanindigan ng Arsobispo na hindi dapat talaga pumatay ang sinuman kahit pang estado. Idinagdag pa ni Cruz na kahit nung ipinapatupad ng death penalty, ay wala ring nagbago at patuloy pa rin ang mga nagaganap na krimen. Para naman kay Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Rose Reyes, pinag-aaralan pa nila ang magiging stand ng IBP sa usapin. Bumuo anya siya ng task force upang ihanda ang kanilang position paper na isusumite sa Senado. Wala pang official stand. The board has not approved any official stand yet. No. Kasi we're looking at, because even the Constitution itself allows the imposition of death penalty for compelling reasons. So maybe I heard that Senator Pacquiao is saying that this will only be for drug-related cases, heinous crimes, which is also one of the crimes punishable by death under Republic Act 5969, if I may
recollection serves me right. Paliwanag ni Reyes, sa ilalim ng saligang batas, nakasaad na bawal ang pagpapatupad ng cruel penalty. So far kasi, under the Constitution, 1987 Constitution, wala talagang, parang the rule is that there should be no imposition of cruel punishment. But it also provides for an exception, except for compelling reasons. So it's up for Congress to define what are these heinous crimes that would merit the death penalty. Gayunman, sinabi nito na ang IBP ay palaging pabor sa kung ano ang magiging maganda para sa sambayan ng Pilipino. Yung task force na create ko for this purpose is really, I told them to look at the history, maybe what are the experiences in other countries. But you know, Filipinos as we are, ibang klaseng lahi tayo eh. So, kailangan siguro tingnan natin yung may buti bang na idulot yung meron tayong death penalty. So titingnan nating maigi kung ano talaga ang makakabuti sa kabuuan. Pero kung siya naman ang tatanungin, tutulang pinuno ng IBP sa pagpapatupad ng death penalty. Ako kasi, not just a lawyer but also as a Catholic, I do not agree with the death penalty. That's my personal take. Kasi I always believe in giving people a second chance. But kanya lang if you look at yung mga, parang paulit-ulit sila hindi natututo. So, may pros and cons ang death penalty. One group said that because ang mga natin punong-puno na ng mga bilanggo, 'di ba? Halos hindi na nga ma-accommodate sila. But that in itself should not be a reason to impose death penalty. Then maybe we should improve our mga institutions natin for prisoners, May mga grupong sumasang-ayon, mayroon din namang tumututol sa muling pagbuhay ng parusang kamatayan. Pero ano kaya ang kahihinatnan nito? Marami na kaya ang matakot kapag muling naipatupad ang parusang bitay? Bayang nagtatanong, mamamayang naghusisa, ako si Erwin Aguilon. Binalikan namin ang kwento ni Leo Echegaray, ang huling lalaki na napatawan ng parusang kamatayan. Kumusta na ba ang kanyang pamilya? Kumusta na ang panig ng biktima na siyang ugat kung bakit naparusahan ng kamatayan si Leo? Narito ang aking report. Ikalima ng Pebrero ng taong 1999 na itala sa kasaysayan ng bansa ang paggawad ng pinakamataas na parusa sa isang nagkasala sa batas. Ito'y makarang ipatupad ng gobyerno ng nooy Pangulo na si Joseph Estrada ang parusang bitay laban sa rapist na si Leo Echegaray. Sa mga sumandaling iyon ay tila huminto ang pag-inog ng mundo nang tutukan ng sambayanang Pilipino ang pagsalang kay Echegaray sa death chamber. Siya ang kauna-unahan na pinatawan ng death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Marami ang tumutol sa hatol na iyon, lalo na ang mga moralista at nasahanay ng mga relihiyoso. Habang ang iba naman ay sinang-ayunan ang paggagawad ng bitay kay Leo na napatunayan ng mababang hukuman sa Quezon City at pinagtibay ng Korte Suprema noong 7 ng Pebrero ng 1994 na gumahasa at humalay sa nooy 10 taong gulang pa lamang niyang sariling anak na si Baby. Bago pa ang araw mismo ng pagbitay kay Leo ay may huli siyang mga mensahe sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa na si Zenaida Javier na sa loob na mismo ng piitan niya pinakasalan. Naging magulo rin ang buhay ko dito sa loob ng death row. Pero nagkaroon ng kulay dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng liwanag,
sa akin, sa madilim kong tinatahak. Si Zenaida ay lubos na nagdalamhati sa pasya ng hukuman at ng Pangulo. Sa kalagayan kong ito, hindi ko kayang tanggapin. Masakit para sa akin kung mawawala si Leo. Kaya kung tutuluyan niyo siya, huwag po kayo mag-alala, Mana Pangulo. 2 buhay ang mawawala. At ilang sandali bago siya turukan ng lethal injection ay ito ang mga katagang binitawan niya. Sambayanang Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinararatang ninyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Samantala, bagaman masidhi at punong-puno ng emosyon ang parusa kay Leo, ay ito naman ang naging tugon ng dating Pangulong Estrada. Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. In my administration, we will prove that crime does not pay. I would like to stress that the crime committed by Mr. Echegaray is not poverty-related, but an act of bestiality, which serves the steepest penalty under the law. 18 taon matapos ang execution kay Echegaray, ano na nga ba ang nangyari sa buhay ng nooy paslit na si Baby? Personal kong sinadya ang bahay ng mga Echegaray sa barangay San Antonio del Monte, Quezon City. Dito ay nakapanayam ko si Baby na napag-alaman ko mula sa kanya na nagpalit na pala ng pangalan dahil sa masamang reputasyon na itinatak ng mga pangyayari sa kanyang pangalan at apelyedo ng kanilang pamilya. Pero tumanggi siyang humarap sa aming camera. Humingi siya ng dispensa sa akin, gustuhin man daw niya na magpaunlak ng panayam ay ayaw naman niyang makaladkad muli ang kanilang pangalan sa panukalang muling buhayin ang parusang bitay ngayong panahon ng Administrasyong Duterte. Si Baby ay 33 anyos na ngayon, may asawa na at sa katunayan ay may 2 siyang anak na 9 na taong gulang at 6 na taon. Inamin niya na dahil sa masaklap niyang sinapit ay nabubuli sa eskwela ang kanyang mga supling. Ito anya ang dahilan kung bakit isinaranan niya ang madilim na yugto ng kanyang buhay. Ngayon lamang din anya nagkabati-bati silang magkakapatid matapos ang trahedya sa kanilang pamilya. Kaya't iniiwasan na niya na magsalita pa tungkol sa pangyayari at magkomento sa isinusulong na death penalty. Samantala, sinikap ko rin alamin ang kwento ng mga kapitbahay ng mga Echegaray. Si Mang Alejandro Peña, na kaibigang matalik ng kapatid ni Leo Echegaray na si Hector, ay may pasubali sa panukalang pagbuhay sa death penalty. Gusto ko yan sana, yung death penalty. But, if they cannot improve the judicial process and make sure that the person going to die is really guilty, kung hindi nila magagawa yun, huwag na nilang ilagay. Ang mga kataga na binitawan ni Mang Alejandro ay tila baga nagsasaad na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala, maging ang mga kaanak ni Leo Echegaray na ito nga ang may kagagawan sa krimen. Ayaw ko rin na mangyari sa akin na ako mapagbintangan, mabibitay ako, na hindi naman ako. It is good for me, but kung ako, law-abiding citizen, alam kong hindi mangyayari sa akin yan. Sometimes yung mga drug, maging scapegoat lang. Unfair naman yun. We have to be fair to everyone. Ayon pa kay Mang Alejandro, ayaw niyang sapitin ang sinapit ni Leo na di umano'y nahatulan dahil lamang sa trial by publicity. Kasi ang judgment ng tao, they don't know the truth. They rely on the media. Whatever the media says, hindi na pinaniniwalaan. They may be right, but then again, they may be wrong. Sinabi pa nito na may mga grupo ng mga individual lamang ang gumamit sa issue ng mga Echegaray para ito'y palakihin at gawing sensational para lamang umano sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang tinutukoy ni Mang Alejandro ay ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC
na grupo ng nooy chairman ng Barangay San Antonio na si Martin Dino. They have persecuted the guy. Okay? If the investigation shows and positively shows that he is guilty, nakatulong sila. Pero yung publicity, I don't think it is good. And for me, hindi naman siguro masama. Observation ko, they have done it for their own purpose. Ang mga argumento kontra o pabor man sa death penalty ay hindi matatawaran. May kanya-kanyang pananaw ang bawat sektor ng lipunan. Magkakaiba ang basa lalo na ng mga mambabatas sa panukalang buhayin ang capital punishment by death. Kailangan natin mag-ingat. Kailangan limiin ang bawat talastasan sa usapin dahil tulad ng mga biktima, buhay din ng mga sasalang sa parusang kamatayan ang nakataya dito. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Ang parusa ay ginawad sa layunin na hindi maulit ang isang krimen lalo na at karumaldumal. Kaya nga bang pigilan ang pagbuhay ng parusang kamatayan ang paggawa ng krimeng tiyak na ito ang kaparusahan? Ang tunggalian sa pagbabalik ng parusang ito aantabayanan sa 2 kapulungan ng Kongreso. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako, si Ricky Brosas, at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.